Okay, as you all can see, medyo mahangin po ngayon at medyo maingay din po yung mga dogs. So don't mind them because I would like to share something. Alam niyo po pala, take note po muna, no? Pause muna tayo. Kaya po pala mahangin, magsisimula na raw ang habagat. I don't know kung kailan, pero at dineclare na bang tagulan? Magtatagulan pero tuloy pa rin yung El Nino, something like that. Hindi ko nakuha masyado yung hindi ko na-grasp yung gustong sabihin, pero parang yes, parang ganun po. Okay, it's about to start actually. Tagulan, mahangin na po. Thank you Jesus. Kaninang umaga po nakasumpong ang aking asthma. Hirap ng pakiramdam ko, pero sa gitna nun iniisip ko ano kaya magandang sabihin ko dito, at doon ko nga po naisip na sobra na yung escalation ng mga nangyayari sa mundo. Ang dami na po mga balita. Kanina yung kausap ko as early as 5 o'clock. Nakausap ko, bali uncle po namin siya, no? Ngayon ko lang po nakita ulit siya sa dumaan po sa amin, no? At, iba na ang panahon, sabi niya. Iba na ang ganito, ganyan. Unbeliever po yun, hindi po dahil tagal po namin din nakita, no? At, pero kahit unbeliever, alam nila ang nangyayari. So, pumasok sa isip ko yung pinakamasaklap na bahagi ng kasaysayan ng tao. Alam niyo po ba kung ano yun? Ito yung tribulation. Kasi ganito po yan eh. Meron po munang tribulation, siguro sabi nila first 3.5 years. Pero palo ko doon eh, first 3.5 years tribulation. Although meron na rin pong gulo noon, pero at least doon nga po madideceive yung mga tao ng Antichrist. Pero ito na po yung second half nung 7 years, yung the last 3.5 years ng mundo, I can say, we can clarify that, and we can say, we can clearly say na yun na po ang last na part ng mundo, yung 3.5 years na yun. Yun ang pinakamadilim. You can just imagine. Kaninang umaga po napansin nyo, bakit maski alam nating araw, madilim sa paligid. There's something really wrong. And we're not surprised. We are Christians, we belong to Jesus. We know that everything na nangyayari nakalagay sa Biblia. Kaya samahan niyo po ako, no? The whole chapter 13 of the Revelation book is very exciting. But I highlighted something since TikTok only give us 10 minutes to finish a video. Let me read. Ito lang po ang mga verses natin. Verses 3 and 4. Verse 8. And then 16 to 18. So overall, meron tayong 6 na verses. So umpisahan na po natin yung first 2 verses natin. Revelation chapter 13. Basta lahat po ito nasa Revelation chapter 13 naman. Magbanggit man ako ng verse, alam nyo, dito po galing sa chapter na ito. Alam naman natin chapter ng Antichrist ito, no? So, okay. Chapter 3 and verse Chapter 13 verses 3 to 4. And I saw one of his heads. Ng halimaw, as it were wounded to death, and his deadly wound was healed. And all the world wondered after the beast. Minsan napakaganda ng King James. Alam niyo dito ito, tapatin ko po kayo. Sa pag-aaral po ng eschatology, walang gaganda sa King James Bible. Walang gaganda sa King James Version, especially dito sa Book of Revelation chapter 30, napakaganda po. Tignan niyo ang bigkas niya, oh. Verse 3, and I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. Nag-wonder sila, hindi po sila natakot, na-wonder sila. Wow! They are amazed. Sa ibang salin yata, ginamit yung amaze ko. Bang ko nasa NASB ba siya or nasa NKJV? Hindi ko sure. Tapos dito po sa 4, ito na po ang worst. And they worship the dragon. Alam natin ang dragon si Satanas. And they worship the dragon, which gave power unto the beast. And they worship the beast, saying, who is like unto the beast? Who is able to make war with him? Wow! Now, yung mga tao, pinagmamalaki nila. Sino ang katulad ng halimaw? Alam naman natin yung halimaw ang Antikristo. Pero tandaan nyo rito, doon sa unang bahagi, and they worship the dragon. Pag sinamba nila yung halimaw pala,
ang sinasamba nila yung dragon, si Satanas. Ha? Si Satan yun. Okay, tatalon po tayo sa 8. Total, isa lang pong context ito eh. 8. Oh my Lord. And all that dwell upon the earth shall worship him, the beast, because they wondered dun sa kanyang fake resurrection. Fake resurrection yun, ha? Dinaya lang yung mundo. Kasi ang makakapag-produce lang ng life ay si Jesus. In him was life. Di ba? Kay Jesus lang ang life. Only Christ can produce life. Siya ang nag-create ng life natin. Si Jesus lang po makakapag-create ng life. Hindi pwede makapag-create ng sino man ng life. Maski mag-create ka ng maliliit na langaw, mga maliliit na insekto, no, you can't. Wala sa atin dito sa mundo ito pwede. Only Christ can do that. Because Jesus is God. He's God Almighty. He's the Almighty God. Okay? So tignan natin tong 8. And all that dwell upon the earth shall worship him, the dragon, whose names, okay, and who are these people who worship the beast? Sabi ng Bible dito, these are whose names are not written in the book of life of the Lamb. Wala sa libro ni Kristo ang mga taong ito. Okay. So, ibig sabihin, dahil na-wonder sila, they wonder. Uy, nabuhay. Ayun, sumamba na sila. Nagpakita ng kamangha-mangha. Pero fake resurrection yun. Fake po yun. And I doubt kung namatay nga po ng tunay dahil may mga technique na po during that time. It's a fake one. Okay? Pero mga tao magogoyo. And then, aside from the beast, number 1, bakit? May beast number 2? Yes. Maniwala kayo sa akin. Okay? May another beast. Ito po yung tinatawag nating, sige na po, bilisan natin, false prophet, na isa rin pong Hudyo. Magmumula po sa lahi ng mga Hudyo. At anong gagawin ng false prophet na to? Abay, matindi po. Actually po, mas matindi ang gagawin nitong false prophet. Dahil ang false prophet mong ito ay magbibigay po ng mga kamanghamanghang mga kagilagilalas na himala. Tignan natin sa 16. Hanggang 18 na po ito. And he causeth all. Sino magkokos? False prophet. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Noon nakala natin ang magtatatak yung Antikristo. Pero tama po namang sabihin, tatak ng Antikristo. Pero the one who will enforce it, the false prophet. Okay, number 17, verse 17. Bakit magpapatatak ng ganon? Why? Itong purpose. And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Talagang matindi po ang Bible dito sa sinabi niya rito. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 603 score and 6. 666. No? Ito ang gusto ko sabihin sa inyo mga kaibigan at mga mahal kong kababayan. Once you take the mark of the beast, once you take the mark, meron ka ng tatak ni Satanas forever. Meron na siyang seal of ownership sa iyo forever. Kaya, sakaling naiwan ka at naparod ng video ito, naway panuorin mo. Pero hanggat maaari, huwag ka na magpatatak. Pero kung gusto mo naman, mas maganda na pong maligtas ngayon church age. Sana ngayon pala magdesisyon ka na para kay Christ. Papasukin mo siya sa puso mo at hayaan mo siya mag-guide sa buhay mo. Believe in His finished work on the cross alone. Wala na pong ibang kaligtasan kundi ginawa niya sa cross. The only way to salvation is through Jesus Christ our Lord. Wala nang iba. Ka-good vibes na ba kayo? Kung hindi pa kayo ka-good vibes na niya, kung i-click ninyo ang subscribe button, then pakishare ang video ito, sapagkat this video is a matter of life and death. Malalaman po dito kung paano ma-save, at kung sino nag-save, at kung paano tayo dadali ni Jesus sa heaven. Thank you.